Oo, so ito ngayon yung sinabi ng PCO. Patungkol dito kasi si Castro medyo napipi, hindi nakapagsalita, baka baka nag-call in sick, baka nag-sick leave ngayon. Yung loka-loka, kasi alam niya itatanong to sa kanya, wala naman siyang may sasagot dahil siya yung kauna-unang fake news spreader. Baka bukas ready nang sumagot to ng kabalbalan. Alam niyo naman diyan, baliktad ang utak niyan. Pag may nangyayaring masama sa kanya, maganda yan. So baka bukas mayroon na siyang paliwanag tungkol diyan, pero ngayon wala pa. Hindi pa. Pero ito ang sabi ng kanyang bagong boss. Kawawa naman to kasi kakapalit lang nito kay J. Ruiz. Putsang may matinding iskandalo na kagad na kailangan niyang sagutin. No? Kaya nga sabi ko, mismong mundo, mismong langit ang nagaano sa kanila, sumusubok sa kanila. Oo, binabalik ng langit lahat ng mga kabulastugan nila as early as now para maintindihan ng taong bayan siguro as early as now na anything, anyone, anybody connected dito sa mga buwisit na ito, dapat hindi na natin pabalikin sa gobyerno. Anything, anyone, i-endorse nito kahit sino. Halimbawa, ito in-endorse nitong ni BBM, ito si Baste. Wag niyong iboto si Baste. In-endorse yan si Pulong, wag niyong iboto si Pulong. Lahat ng i-endorso netong mga switik na ito, baka ngayon pa lang kaya ginagawa ng Panginoon to, ipinakikita sa atin kung gaano kasatanas ang mga ito, para pagdating ng botohan sa susunod na eleksyon, sobrang laki ng lamang na hindi natin iboboto lahat ng mga i-endorso netong mga buwisit at mga salot na ito. So ito ang sabi ng PCO. Pasok. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Ako, medyo si Eden talaga pag nagtanong. Ikaw, Eden, kaya ka pinatatanggal eh. Yang bibig mo, dapat tahiin yan eh. Masyado ka eh. So tinanong siya tungkol kay Tantoco. Ulitin natin yung reaction. Tantocos death. Yes po. Tantocos death? Parang baliwala lang sa kanila, hindi ba? Tantocos death? Hindi ba? Parang baliwala lang. Ano ang tanong ni Ate Claire? Po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Di ba? Pag-i-involve kay First Lady sa Tantocos death. Pag-i-involve kay First Lady. Ang pinag-uusapan dito si First Lady. Si First Lady po pero kasi yung namatay is a private person. Ata. Pero yung asawa niya hindi naman private person dahil nagtatrabaho sa gobyerno. May empleyado nila, baka kasama lang to, baka sumabit lang. Pero ang tinatanong dito ni Eden is yung First Lady. Ano po ang masasabi ninyo sa pagko-connect kay First Lady dito sa pagkamatay ni Tantoco? Yun ang tanong. Tingnan nyo kung anong sagot. Po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death. Yes po. That's a private matter. Wala nang buhok, wala pang utak eh. Hindi naman tinatanong yung buhay, life story ni Tantoco. Hindi naman yun ang tinatanong. Ang tinatanong is yung connection ni First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Si First Lady po ay hindi po yan private person katulad ni Tantoco. So yung buhay ni Tantoco, okay, private yan. Pero ang buhay ni Lisa Marcos simula nung 2022, hindi na po pribado yan. Hindi na po pribado yan. Dahil ang First Lady, meron pong ganap yan kahit papaano sa ating lipunan. At tinatanong nga, ano masasabi mo sa pagkukonekta kay First Lady? You cannot even deny it. Anong klase kang spokesperson? Ang dapat mong ginawa dyan is to deny it. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung mga ganyang balita. Kasi the report, yung mga kumakalat na report na yan is yet to be verified. Hindi pa naman namin nakikita yan. So wala pa kaming sagot dyan. Pero hindi sa ngayon wala para sa amin. Panibagong lang nila yan, ginagamit lang nila para sirain ang mga Marcos, ang babait ng mga yan. Alam nyo naman na gustong pabagsakin ng mga Marcos, hindi ba? Kaya sinisiraan ng mga Marcos.
So another part na naman ito ng paninira sa kanila, kaya idinidikit siya dito. Well, mind you, nakausap ko na po ang First Lady. Hindi po siya sangkot dito at wala po siyang wala pong report, wala pong demanda sa Amerika man o dito na nagsasangkot sa kanya sa pagkamatay ng tao na yan. So, pinabubulaan ko po. Ganun lang naman kasimple, di ba? O, di ba? Sabi ko kasi, kung ako magiging spokesperson, mas magaling pa ako dyan eh. O, ganun lang ang sagot. Pero ito ang sagot niya, tanto ko, it's a private matter. I cannot comment on that. I cannot comment on that. So, ibig sabihin, hindi nila dinideny. They are not even denying it. They are not even saying anything na makakapag-alis sa isip ng mga tao ng agam-agam. Basta, dead silent sila patungkol dito. Pag ito tinanong, no comment, wala ka munang press con ngayon, Repolyo girl. Oo, yung babaeng pinaglihis sa Korean lettuce na si Castro, wag ka muna kasi wala ka pa namang utak. O wag ka muna magsalita. Oo, less talk, less mistake. Ganun yung ginagamit nila ngayon. Oh, well, mind you, meron pa kayong 3 taon sa posisyon. At yung 3 taon na yan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na matagal po yan. Oo, hanggat hindi po sinasagot ito ni Madam First Lady, mag-a-assume ang mga tao na talagang sangkot siya dito, di ba? Di ba ganyan na sinasabi ninyo kay Inday Sara? O bakit hindi niya masagot yung mga impeachment? Hindi niya masagot kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan? O bakit ito hindi masagot ng First Lady? Bakit ito hindi masagot ng presidente? Pag tinanong niyo sa presidente to, ano naman sasabihin ng presidente? I will not even dignify. I will not answer your question. Tinanong niyo nga siya kung bumabatak siya, anong sagot niya? I will not answer that. I will not even dignify those questions with my answer, blah blah blah. Baka ganyan din ang gawin nila. Kasi nasanay sila na dinidedman na lang nila tapos nakakalimutan ninyo. O tatanga-tanga pa naman kayo, madali kayo makalimot kasi pag may bagong issue, chismis, putya yan, buhay na buhay yung mga dugo nyo. Yung mga nangyayari, nakakalimutan nyo. Sa dami na nangyari kay Bongbong Marcos, ngayon wala na nga kayong maalala tungkol sa mga pinagagawa nila. Pero itong issue na to, ito yung bagay na talagang sa tingin ko, makakapagpabagsak na talaga sa kanila. Ito na yung issue na talagang masasabi natin na turning point na talaga. Ito na yung issue na talagang even I think the military people and the police uniformed personnel feeling ko should a request for yung kanilang commander-in-chief to undergo yung hair follicle test. Kailangan accountability na ito. Kailangan na nating i-require sa kanila ang pagpapadrug testing ng mga ito. Kasi sila ang humahawak ng bayan natin. Sila ang humahawak ng manibela. Sila ang humahawak ng pera kung saan dadalhin. Diyos ko po, kaya naman pala laki-laki ng inuutang. Kaya naman pala laki ng inuutang, wala namang proyekto. Kaya naman pala puro concert. Baka naman pagka-concert, pagkatapos ng concert, may after party pa. Diyos ko po, ganito nangyayari. So hindi daw po ito matter na sasagutin ng spokesperson ng Malacanang dahil pribado daw ito. Paano naging pribado? Naghiwalay na ba si Bongbong at saka yung niya? Naghiwalay na ba si Bongbong at saka ito si Lisa? Bakit sinasabi yung pribado? Hindi naman pribado si Lisa Si Lisa bagamat asawa lang siya, meron siyang ginagampanan sa bayan at siya ay First Lady. Dahil asawa siya ng presidente, dapat sagutin niya lahat ng mga katanungan ng mamamayang Pilipino. Saan ba nila dinala ang pera at pangalawa, saan ba sila kumukuha? Saan ba sila kumuha? Yan ba ay dinala nila doon? Yung hinit-hit nila o yan ba ay galing na mismo doon? O yan yung mga kailangan. Siya ba ay sangkot? Siya ba ay kasama doon? Humit-hit din ba siya? Oo, hindi ba? Alam niya ba na namatay? Bakit siya umuwi na parang hindi man lang siya nagpaliwanag sa taong bayan? May masamang nangyari sa aking trip. Di ba sinasabi ni Claire Castro na kapag official business, dapat nagre-report? Bakit hindi ni-report ito na may kasamahan pala silang namatay doon, Claire Castro? Hindi naman ito personal na biyahe. Ito naman ay business trip dahil Manila Film Festival Di ba?
O, dyan ngayon magkakaalaman. At yan nga yung sinasabi natin, etong si Madam Claire. O, si Madam Claire po ay sa kasamaang palad, mukhang napipi na. Tahimik na tahimik po ngayon si Madam Claire, mga bossing. Hindi siya matagpuan. Oo, dati ang lakas ng loob nitong mag-presscon kahit wala naman siyang pinay-presscon. Araw-araw nagpe-presscon, wala namang proyekto ni Bongbong Marcos na ipinakikita sa tao. Puro lang naman banat kay Duterte. Ngayon wala. At nagsalita nga lang yung kanyang kalbong amo na mukhang hindi rin alam kung anong isasagot kasi kahit denial, walang ginawa. Kapag ka hindi mo dinenay, hindi mo kinonfirm, anong ibig sabihin nun? O, ibig sabihin nun, medyo delicate ang lagay nila dito. So, ngayon, yung kapatid, si Amy Marcos ay nagre-request po ng investigasyon. Sabi niya nga dito, in recent days, reports have circulated online in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on March 8, 2025 in LA was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage. Some reports, a part of the entourage of the First Lady Lisa Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Fest. Manila International Film Festival pala. Oo, Manila Film Fest. MMF lang sinasabi ko, yung pala hindi pala MMFF to, MIFF. Ayan. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death. Paano wala siyang alam? Kasama siya sa inimbestigahan. So, ibig sabihin, alam niya. Kung alam niya, bakit umuwi siya sa Pilipinas? Parang wala nangyari. Kaya nga sabi ko, ba't kaya pumapayag yung pamilya nitong Tantoco? Ganyan ba kayo katakot sa mga Marcos? Kayong pumayag, dapat imbestigahan kung ano nangyari dyan sa anak ninyo. Unless, baka meron din silang alam or ewan ko. Ayoko na mag-assume. Baka mamaya makasuhan pa ako. So ako, nagre-react lang po ako dito sa balita. Binabasa ko lang to and then nilalabas ko na yung salubin ko. Nagtatanong lang ako, ano ba to? Parang may irregularities dito. Ayan, given the gravity of this allegation and the matters undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances or on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady of the Philippines government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts. Nasan ba siya niyan? Nagpa-party rin ba siya niyan? Kasi merong mga video, nagsasayaw-sayaw sila pagkatapos nung piging, hindi ba? So kasama ba siya doon sa after party, gano'n? Kasi may party, tas may after party pa. Kasama ba siya doon? Yun yung tinatanong niya. At the relevant time, as may be reflected in official records such as medical examiner's report to dispel further speculation. So, humihingi na ang kapatid ng ate, si Super Ate na hindi nila pinapansin, humihingi na ngayon ng paliwanag sa Malacanang patungkol dito sa involvement. Involved ba sila o hindi? It's easy to say hindi. Sabi ko nga sa'yo, if I were the PCO secretary, ano nang gagawin ko? I will deny it. Kasi, kapag di mo dinay, ibig sabihin, totoo, hindi mo dininay. Hindi ba? At least man lang, ipinaglalaban mo kahit kasinungalingan, katulad ni Risa Ontiveros. Huling-huli na sa akto, dinidinay pa. Ganyan kagaling. Dapat nag-seminar kayo kay Risa. So dito, hindi umiimik, wala man lang kilos, wala man lang balita. So dito mo palang makikita the fact na hindi binalita to ng malalaking mainstream, tapos di umano may kasama din daw dyan na executive ng GMA7 daw. Meron daw post ng GMA7 tapos tinanggal after. So ano to? Meron ng whitewash na nangyayari. Bakit ginagawa ninyo to kung wala kayong kasalanan? Hindi ba? Kung wala kayong kasalanan, it's easy to say, no, hindi ko rin alam na addict yan. Hindi ko rin alam na gumagamit yan. Baka first time lang sumubok, hindi kinaya ng katawan kasi may sakit sa puso. Kasi sabi ko nga, imposible rin eh. There's also a possibility to, hindi ko sinasabing totoo, there's also a possibility na ngayon lang gumamit to kasi at 44, malakas pa katawan mo niyan. Kahit na medyo may sakit ka sa puso, medyo kakayanin mo pa yan, no? Di ba? Ako nga high blood eh.
Oo, nasa ganyang mga edad na rin ako. Nagme-maintenance nga ako. Kahit na minsan mataas ang BP ko, kinakaya ng katawan ko. Oo, pero ito kasi kung prolonged use na ito, kung lagi ka nang gumagamit nito, medyo nasasanay na yung katawan mo eh. Pero para ikamatay mo, ito, ibig sabihin na sobrahan ka kasi bakit ka nasobrahan? Kung matagal ka nang gumagamit nito, alam mo na yung dosage mo, di ba? Hindi ka sosobra doon sa kaya mong singhutin. Pero namatay siya eh. So, pwedeng may foul play dito, pwedeng hindi naman talaga siya gumaganyan, pwedeng nilasing siya, tapos, sige, try mo. O hindi niya nararamdaman yung tama, payabang na din, tapos dinagdagan, ayun na. Naghalo-halo na yung medical by Jessic at saka yung San Miglite. Naghalo-halo na, ayun, nagkaroon na ng komplikasyon, no? Di ba? So, kailangan, yan eh, kung ako, kapatid ko yan, hindi ako papayag. Kailangan lumabas yung totoo, ano ang nangyari. Sa kapatid ko, kailangan ko marinig yung mga kwento ninyo. Ano bang ginagawa nyo? Nang isay ba siya na lang bigla? Wala siya, mag-isa lang siya, nasa banyo. Ano ba nangyari? O hindi ba? So kung ako, kailangan kong kailangan kong malaman nyo. Well, hindi naman ako kamag-anak. Hindi naman siguro sila ganito kaitim. Pero ito, magandang development to. This is a good development actually na hinihingi ni Amy Marcos. Pero yun na nga, considering na siya ang may hawak currently ng foreign relations, foreign affairs, whatever. O hindi ba? Nangyari to sa abroad, di pa imbestigahan mo kung talagang ikaw ay gusto mong humingi ng accountability. Ano mo na to, nakakahiya tayo, nakakahiya tayo sa ibang bansa dahil sa nangyari na to. Hindi lang ito dito, hindi lang grabe daw ito sa Amerika, kahit daw yung hindi mahilig sa politika, alam daw itong issue na ito. So, nakakahiya ang bayang Pilipinas. So, dapat magpa-imbestiga ka, para malaman natin ano ba talaga ang nangyari, ano ba yung protocol, bakit ba kasama tong mga to, sino ba tong mga to. O hindi ba dapat malaman natin na saan galing yung white powdery substance na yun. Dapat ganun eh. Nasa na ba itong mga tao na to? Nakauwi na ba dito? Nakahold pa din sila doon? Nakakulong ba sila? Yung mga ibang pangalan dito, nakakulong ba sila? Hinold ba sila? Or sila ba ay minomonitor lang? Hindi lang sila makauwi ng Pilipinas dahil naka-open pa yung kaso doon? May ganun ba? Hindi ba? Ang tanong pa is, ito, jowa nung anak mo to, ba't kasama mo? Anong niyan? Anong trabaho niyan sa gobyerno? Ano ba yan? Yung mga entourage mo, konektado ba yan sa opisina mo? Konektado ba yan sa opisina ng film industry? Nagbayad ba ang gobyerno ng pamasahe sa kanila? Alam mo yung mga ganung bagay, dapat malaman natin yan kasi kung pera ng taong bayan yung ginamit yan, it's just right na hanapin din natin yan. Hinahanap nyo nga yung pera ni Inday. Di ba? Yung pera na ginastos ni Inday sa kabutihan, ito pa kayang perang ginastos sa kabulastugan. So good job ka dyan, Amy, pero mas mabibilib ako sa'yo kung iano mo yan. Mas mabibilib ako sa'yo kung ikaw ay paiimbestigahan mo yan at magpapatawag ka ng caucus sa Senado para talagang mabuksan, malaman ng Pilipino kung ano ba talaga ang naganap dito. So ito yung report ng bilyonaryo tungkol dyan sa request ni Amy Marcos. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Napakalakas ng loob ng agenda ng bilyonaryo na nailabas at pangalanan, pati yung di umanong kasama dito, na si First Lady. Hindi ba? Napakalupit nitong bilyonaryo. Bakit kaya kumakana? Kasi ang alam ko sila ABS-CBN din to eh. So ano yan, kampi nyo yung Katol Network pero yung bagong network nila, yung bagong news platform nila, kaaway nyo, ganun. Kasi pinangalanan talaga sila eh. So medyo sabi ko somehow natapangan ako sa bilyonaryo kasi sila lang talaga ang naglalabas nitong balitang ito, yung mga malalaking media network nga. Walay. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustan's Executive
dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. No, so ayon sa sinasagawang investigasyon, ayan pa sila, nagpa-party, oh. Humihingi Wala ng na. full report sa Oh, mamaya